Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay marami nga sa ating mga kababayan ay yung iba ay nagtatanong at kung pumasa na ba daw sa exam sigurado nang makakaalis. Ay ganito yan mga kababayan, ang proseso niyan ay mag-i-exam ka, pumasa ka sa exam, kailangan ipasa mo rin yung Ishihara test at ang masakit nito ay kailangan mo pang mag-skill test. Ang hirap, no? Hirap talaga mag-apply dito sa South Korea. Pero, pag nandito ko na ay sulit yan. Pumasa ka na nga ba sa exam, ay sigurado ka nang makakapunta dito sa South Korea para magtrabaho? Hindi pa. May mga pagdadaanan ka pa, katulad ng Ichihara test at skill test at medical. Kailangan pang ipasa yan lahat para magkaroon ka ng pag-asa na makapagtrabaho dito sa South Korea. Pag-asa pa lang ha. Kasi marami din ang hindi nakakaalis kahit pumasa ka na sa exam, pumasa ka na sa Ichihara test, pumasa ka sa skill test, pumasa ka sa medical. Pagdating sa seleksyon ay may mga naiiwan pa din. Katulad na lang sa mga babae. Marami sa mga babae ang hindi nakakaalis kahit na ipasa na lahat yang mga yan. Yan ang katotohanan sa pag-a-apply ng trabaho dito sa South Korea. At sa mga lalaki, meron din tayong mga kababayan na mga lalaki na pumasa na sa exam, sa tatlong yan, sa lahat na yan. Yang skill test, Ichihara test, EPS topic exam, kahit pumasa na dyan ay meron pa rin hindi nakakaalis. Yung iba dyan, ang dahilan ay sa medical. Pumapalya sa medical. At yung iba naman, may nabalitaan ako nun sa KLT 13 sa amin. Meron talagang ilang lalaki na talagang hindi na naselect. Na-expired na lang yung exam nila, yung job seeker roster, yung ano ba yun? Basta, yun yung nakalagay doon sa EPI account, EPS account. At talagang na-expired na yung 2 years. Pag naka 2 years na kasi, hindi mo na pwedeng i-renew. Kailangan mo nang mag-exam ulit. At nakakalungkot, meron talaga sa mga lalaki na hindi nakakaalis. Hindi nagkaka-employer, hindi napipili. Hindi ko alam kung bakit. At pag naipasa nyo na yung tatlong yan, yung EPS topic exam, Ichihara test, at skill test, ang kasunod na nyan ay medical. At pag pumasa na kayo sa medical, ay dyan na kayo mag-uumpisa na maghintay ng employer. Diyan na yung proseso ng papunta ng dito sa South Korea para magtrabaho. Pero wag na wag kayong susuko. Kung para sa inyo ay para sa inyo talaga yan. Maging babae ka man o lalaki. Meron akong kaklase nun sa Korean language school, babae. Pumasa siya sa exam at pumasa na sa lahat. At naghihintay na nga lang din ng employer. Ang nangyari nun sa tagal na niyang hindi na-select. Tapos na-expired na ng 1 year. Yung yung EPS account niya, yung job seekers roster for forwarding date ba yun? Forwarding. Na-expired na yung 1 year. Tapos inirenew niya ulit ng 1 year. Halos matatapos na yung 2 years niya na validity. Siguro mga 2 months o 3 months bago may expired. Ang nangyari, nainip na siya at nag-apply na lang siya ng Taiwan. Saka hintay niya. Tapos ito na nga, nandun na siya sa Taiwan. Siguro naisipan niyang i-check yung EPS account niya. 2 months na lang bago ma-expired. Nakita niya, nagka-API siya, nagka-employer siya. Kasabay ng contract forwarding, yun, may contract forwarding na siya. May kontrata na siya. Nandun na sa DMW. Yun ang ginawa niya, di umuwi siya ng Pilipinas. Inano niya yung niwanan niya yung trabaho niya sa Taiwan. At ito yung tinuloy niya dito sa South Korea. Kasi nga, malaki ang sweldo dito. Hanggang ngayon, nandito pa siya sa South Korea. Sincere worker na rin siya. Sabi nga ng iba ay pumasa na nga ako sa exam, pumasa na nga ako sa Ishihara test.
Tapos ito na naman, meron na namang paghahandaan na skill test. Nako. Ang masasabi ko dyan sa skill test na yan ay mas nakakalamang dyan yung mataas ang score na nakuha sa exam. Kung ikaw ay nakakuha ng score sa exam na palagay natin na 150 points, mataas na ang chance mo. Kasi kunti na lang yung points na kukuhanin mo sa skill test para pumasa na talaga at makasama ka na sa list ng mga passer. Ang mahirap lang dito ay yung 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 pasang-awa. At kailangan talaga mag-focus ka talaga sa skill test na yan, para makabawi ka, at kailangan ay mataas yung makuha mong score sa skill test kasi nga pasang-awa ka lang sa exam. Pero ang sabi ng iba, pero sa akin lang, tips ko lang kasi nakapag-skill test din ako galingan ninyo sa mga tools na ina-assemble. Katulad niyan, yung ring, yung kahoy na sinusuksok sa butas, tapos yung mga tornilyo na yan na inilalagay sa yung mga pinipihit-pihit na yan. Ako nun, ang unang ginawa sa amin nun ay self-instruction in Korean, self-instruction. Nung 2016 ako nag-skill test pa. Ang pagpasok ko nun sa kwarto, bumati agad ako. Bati ka agad, yung CEO. Tapos sumunod na nun yung self-introduction ko na. Pangalan ko, birthday ko, tapos yung working experience ko, yun yung mga sinabi ko. Tapos pinataas din yung yung kanang kamay, kaliwang kamay. Tapos pinalakad ako papunta sa kanya. Yung ganun, yung mga inano sa akin. Baka gawin din yan sa skill test ninyo, pero hindi ko alam. Kasi nag-iba na yata ngayon. Pero yung mga tinatanong, tungkol lang naman yan sa experience. Pangalan mo, birthday mo. Tapos pagdating na nga dun sa assemble na, yung mga ina-assemble na yan, pinerpe ko na talaga. Pinerpe ko yan, yung assemble na yan. Tapos dun sa maliit lang ang points na nakuha ko dun sa yung may hinihilang ganon. Titingnan dun kung gaano kabigat yung kaya mong buhatin. Pero maliit lang yung score na nakuha ko dun. Pero pumasa naman ako sa skill test. Kapag pumasa na kayo sa EPS topic exam at sa Ichihara test, pag pumasa na kayo sa dalawang yan, ay kailangan yung intayin ang announcement ng DMW kung kailan ang inyong skill test. Kung nag-aalangan ka na kunyari na kapag natapos na yung interview mo, self-introduction, saka yung interview natapos mo na, tapos iniisip mo na parang maliit lang yung points na nakuha mo doon, at halos hindi ka nakasagot doon sa mga tanong ng Koreano, bumawi ka na lang sa assemble ng mga tools na yan. Yung mga tornilyo, yung ring, tapos yung tawag sa kahoy na sinusuksok ng mga kulay-kulay. Diyan na lang kayo bumawi. At kayang-kaya nyo yan kasi pumasa na nga kayo sa exam Yan pa kayang skill test niyan, kayang-kaya nyo yan. Tapos sinusukat din yan dyan yung height, saka yung timbang mo. At ang isa pang masaklap dyan pag sumubra yung kunyari ang quota ng DMW, kailangan nilang pumasa sa exam, saka sa Ichihara test ay palagay na nating 10,000 ang quota. Ang mahirap dyan, talagang pag sumubra sa quota ay siguradong magbabawas talaga yan. At dadaanin nila yan sa skill test. At kung talagang marami pa na kailangan nilang magbawas, pagdating sa skill test, baka taasan nila ang passing grade niyan para makapagbawas sila ng marami. Pero lang yan sa akin lang yan yung haka-haka ko lang yan. Pero baka mangyari yan ganyan, kaya galingan nyo sa skill test. Kayang-kaya nyo yan. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video.